everyone! Good morning! Ito na naman si Ma'am Bren. Ano ko nga ito sa Filipino kasi kami patapos na dito sa US ng school year. Kayo, pabukas pa lang. Pa-open pa lang yung school year. So, napapagabag lang ang aking kaisipan tungkol dito sa lapis ba? O iPad? Alright, so kasi kadalasan ngayon, parang ang mga bata ay mahina na sa pagbaybay. Mahina na sa pag-syllabicate. Mahina na rin sa paggawa lang ng mga sentences, ng mga pangungusap. Hindi ko alam kung paano natin magampanan bilang guro ang pagkatuto nila. Hindi ko na alam masyado. So, ipapatuloy natin, lapis nga ba ang kailangan o itong iPad para matuto ng kaigay-gaya ang mga bata ngayon? Kasi sa aking pananaw lang, yung mga estudyante ko medyo mahina na talaga sa spelling. Kaya nga, nagtuturo ako sa kanila ng pagpantig-pantig, pag-sound out, yung tunog lang ng letra. Doon kasi matututo silang pagkaisahin, i-blend ang bawat sound ng bawat letra ng isang word. Pasensya na kayo, halo-halo na kasi parang ang hirap mag-Filipino ng ibang mga terminology. So anyway, lapis mo talaga o pixel ang kailangan para matuto ang mga bata ngayon? Tanong lang. So, ayusin natin muna yung mga gamit ng dalawang ito. So, mayroon ako ditong nakasulat na ang lapis ay tumutulong sa paglinang ng sulat kamay or fine motor skills sa mga bata. At pagbaybay at memorya ng bawat letra ng isang salita. Meron din silang focus at merong tiyaga sa pagsulat. Alam niyo sa na-research ko, pagka daw yung bata marunong sumulat ng mga letra ng maayos, hindi lang yung kamay niya ang nag-work, yung kanyang working memory at ang kanyang cognitive function ay nag-work din. So, ibig sabihin, yung tatlo na yun nag-work together para matuto ang bata. Samantala, ang teknolohiya o ang iPad ay tumutulong lang sa kanila sa digital literacy, yung marunong silang magtingin, saan ba makukuha, saan ba makikita ang underground river, ano ba ang capital ng Europe, saan bang banda makikita sa South America ang El Salvador, yung mga ganun ba? Yung pag-access sa mga information ay napakahalaga din. Yung kasanayan nila sa makabagong teknolohiya, alam niyo, mas magaling pa si Dodoy, mas magaling pa si Totoy kaysa kay nanay, which is true, kahit nga ako din, ganon din. So, marunong na rin silang maging creative, maging malikhain sa paggamit ng teknolohiya. At of course, sa hinaharap, sa future, mas kailangan na nila yon. So, kasi ang tanong dito ay hindi isa over the other. Ang tanong ay paano natin ibalanse ang dalawa upang tunay na matuto ang bata. Is it purely technology na lang? Pagpasok ng mga bata, Chromebook ka agad, iPad ka agad? O pasulatin na muna natin sila? Siguro naman, bago matutong mag-type ng sanaysay, ang isang bata, dapat matutunan muna nilang magsulat ng maayos. Hindi na nga sila marunong magsulat ng B. Ang B ay paganyan na. Ang D ay paganito na. Ang 8 ay imbes na ganyan, baliktad na. So, potential lang itong usapin para sa ating mga guro. Hindi ko sinasabing mas maganda yung iPad kasi madali matuto yung bata. Hindi.
Alright, sige, tapusin na muna natin itong pag-uusap na ito. Sa ganang akin lang, ha, opinion ko ito. Palagi kong sinasabing opinion ko ito. Maraming mga guro din ang mag-o-oppose dito. Pero para sa akin, siguro from pre-K, kindergarten at saka first graders, turuan na muna natin silang humawak ng lapis, sumulat ayon sa linya. Kasi di ba mayroon pa nga tayong three-lined paper kung saan para yung uppercase at saka lowercase ay matuto yung bata kung paano gawin o paano isulat. Unfortunately, hindi na yata nangyayari. Parang anything goes na lang. So para sa akin, mas maigi na rin yung i-train na muna natin yung bata sa kanyang fine motor skills para ma-coordinate niya sa isip niya, sa utak niya, na ito pala ang dapat gawin kasi yung working memory ko ay gumagana. Yun lang.